Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Lalo ngang lulubog itong si Franz Ruiz na ito dahil lumantad na naman ang isang testigo na magpapatunay sa mga kademonyuhan na ginagawa ni Franz Ruiz sa kanyang mga alagad or mga katulong dahil lumabas nga na naman si Melinda Magno at pinatunayan ang pagsasaksi na talagang binubugbog nga si Nanay Alvi Vergara at pati nga siya ay talagang tinagapa ang kanyang kamay. Dito nga natin makikita na talagang hindi na nga tatantanan ng ating mga senador gaya lamang ni Senador Tolentino at Jinggoy Estrada itong si Franz Ruiz na ito at patuloy pang nadadagdagan ang mga testigo na magpapatunay na talagang kinakawawa nga si Nanay Alvi Vergara at talagang dumadami pa nga sila at napapatunayan na talagang hindi nga ganito ang kalagayan ni Nanay Alvi Vergara na bulag at wala ng ngipin at basag na ang buko. Ayon nga sa testimonya ni Nanay Melinda ay talagang mataba pa ito at talagang nakakakita pa nung siya ay naninilbihan sa pamilya Ruiz na ito. Ngunit ngayon nga ay talagang hindi na daw at parang kakaiba na ang itsura ni Nanay Alvi Vergara dahil nga sa pangbubugbog at pagpupukpok sa kanyang mga ulo at talagang napatunayan nga ito ng mga doktor. Kaya naman hindi na papakawalan si Franz Ruiz na ito at kakalad ka rin na sa loob ng kulungan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. 17 po. Kasabi ng nanay mo, Opo. sinaktan ka rin? Hindi po. Hindi ka sinasaktan? Okay, ilang oras, nung pumasok ka dun sa trabaho, dun sa mag-asawang Ruiz, ilang taong ka? Ilang taong ka nun? 17 po. 17. So, minor de edad ka nun. Opo. Ilang oras ka nagtatrabaho? Ano po? Umaga. Umaga hanggang Gabi. gabi. So, bali, ilang Opo. oras yun? Mula anong oras? Alas 8 na umaga? Opo. Hanggang? Hanggang gabi na po. Hanggang Anong magsara oras po. gabi? Hanggang? Magsara po. Ano oras nagsasara yung tindahan? Hindi ko na po alam eh, kasi matagal na po yun eh. Ha? Matagal na po. So mula May hanggang December, alas 8 ka na umaga hanggang magsara yung tindahan. Tama po ba ako? Opo. O di meron na ng violation niya dahil minor de edad to. At pinagtatrabaho siya ng mahigit na, palagay ko, mahigit na 12 oras ka trabaho. Anong uri na trabaho mo ron? Tiga karga? Tiga buhat? Anong trabaho mo sa tindahan? Nakatinda po. Ha? Nakatinda. Ano? Nakatinda po. Nagtitinda ka? Opo. Okay. Pinagagalitan ka rin ba ni, nung mag-asawa o ni Madam Franz? Minsan po. Paano? Minumura ka ba? Opo. Paano ka minumura? Yung mga... At bakit ka minumura? Hindi ko po alam eh. Minumura ka dahil hindi mo alam kung ano rason. Baka may ginawa ka naman Wala po. na hindi maganda, na ayaw nila sa paningin nila. Wala po. Nagsumbong ka ba sa nanay mo? Na Hindi po. minumura ka? Bakit hindi ka nagsumbong? Kasama mo nanay mo sa trabaho. Kasi po ano eh, marami po akong ginagawa eh. Kahit nung pag-uwi ninyo, hindi ka ba nagsusumbong? Hindi po. Nagtatago kayo ng secret, ng problema? Okay, gaano kadalas ka murahin? Hindi ka naman pinagbubuhatan ng kamay. Hindi ka naman tinataga. Hindi po. O, gaano ka kadalas murahin? Ano po, sa pag may Pag may, ginagawa ko. anong ginagawa mo? Nagano po ng mga paninda, naka-display po. Ano? Naka-display po. Sa? Paano ka minumura? Paano? Yung tanong ni Senator Estrada, pakiulit yung sagot.
Pag ng mga nagpaninda po, nag-ayos. Pag nag-ayos ka ng paninda. Opo. Oho, tsaka namumura. Ang tindahan, yun din ba yung pinag-uusapan natin tindahan na kung saan nagtatrabaho ang nanay mo? Opo. Ayun. With the permission of Senator Estrada, nalaman mo bang tinaga yung nanay mo? Hindi na po. Hindi sinabi sa'yo. Kailan mo nalaman tinaga? Nung umalis po siya. So, nung umalis kayo sabay, Opo. anong pakiramdam mo? Nagalit ka ba? Nagtimpi ka? O nag-isip ka ng masama? Nagalit ka sa mag-asawang Ruiz? O pinasa Diyos mo na lang? Nalungkot po. Hindi mo tinanong ang nanay mo kung bakit nangyari yon. Hindi na po. Simulan ko yung tanong nung ikaw ay doon ka na, stay in, di ba? Opo. Itutuloy ito ni Senator Estrada. Stay in ka ron, doon ka natutulog, nakikita mo lagi si Manang LB. Minsan po. Bakit minsan lang? Kasi po kayo nasa school po minsan. Napasok ka. Opo. So, stay in ka, hinahayaan ka mag-aral. Opo. Ganun kalayo naman yung eskwelahan. Malapit lang po. Pero doon ka natulog sa bahay ng mag-asawang Ruiz. Opo. Pwede ka bang samahan mo na ituro kung sino yung mag-asawang Ruiz sangayon sa iyong naaalala? Natatandaan mo ba yung mga amo mo? Tumayo ka, lumapit ka, hahatid ka ng para ituro mo kung sino yung binabanggit mo kanina. Sino yung naging amo mo? Alin dyan? Yung nakaputi? Alin doon? Silang tatlo o dalawa lang? Yung dalawa. Kasi baka makasama si attorney dyan. Yung dalawa, sila yung pinasukan mo. Let the records reflect that Cheruel Drebato appointed the spouses Ruiz as his employers. Pwede ka na maupo ulit. Senator Estrada? Okay. Thank you, Mr. Chair. Jerwel, sinasabi mo nag-aral ka? Tapos, Opo. and at the same time, katrabaho ka? Opo. Ano oras ka nag-aaral? Ano oras pasok mo? Umaga po. Mula 3 po. hapon na yun Opo. Hindi, anong oras umaga? 6 po. 6 na umaga hanggang alas 3. And at the same time, Minsan po walang pasok. ano po? Minsan walang pasok. Opo. Kadalasan, ilang beses sa isang linggo ka pumapasok sa eskwela? Isa lang po. Kasi po ako yung open high po ako eh. Open high. Anong sabi Open high? Yung parang study home Opo. study. Kasi 2017 pa ito, wala pang COVID noon na lockdown. So 2017, sige, minom ka tubig. Sige, 2017, stay home ka. Study home. Opo. Yung papasyal-pasyal lang sa eskwelahan. Opo. Sabit na assignment. So mula Mayo hanggang Disyembre, yung old curriculum ito. Yung old curriculum, bakasyon ng Mayo hanggang June. So ang pasok mo, July na. Ganon, June. Hanggang Disyembre. Opo. Senator Okay. Estrada. Jerwel, magkano ang usapan niyo sa sahod? Sinasahuran ka ba? Sinisweldohan ka ba? Hindi po. Anong pumasok na nanay mo, may usapan ba kayo kung magkano tatanggapin mo bilang sahod? Bilang sweldo, kada buwan? Ulitin ko. Nung pumasok kayo nung May 2, sabay kayo na nanay mo na si Aling Melinda, pumasok sa trabaho sa doon sa mag-asawang Ruiz. Meron ba kayo usapan kung magkano tatanggapin mo bilang sweldo kada buwan? Opo. Magkano? Ganun po sa mama ko. Ha? Parehas po. 4-5 yung sa mother mo, sa nanay mo. Opo. So 4-5 ka rin. Stay Each, in. ha? Natuloy ba yung usapan ninyo? Nasweldo ka ba ng 4,500 kada buwan? Hindi na po. Mula nung namasukan ka nung Mayo 2 hanggat pag-alis niyo ng Disyembre, hindi ka ba sinweldohan? Opo. So, hindi ka rin bumabali. Hindi po. So, wala ka natanggap kahit isang kusing Wala po. bilang sweldo Opo. at minor de edad ka pa noon? Opo. So, buti pa yung nanay mo nakakabali.
Pero ikaw, never ka nag-attempt na mag-advance, na bumali bilang sa trabaho mo? Opo. Anong opo? Hindi ka ba nagbumali sa kanila? Hindi po. Hindi, with the permission sa Estrada, hindi ka nagsumbong sa nanay mo, Nay, napasok ako, wala man lang akong pambahon. Usapan, may sweldo ako, ba't hindi ako pinapasweldo? Hindi ka nagsumbong? Hindi po. Pero libre naman ang pagkain, libre ang pagtulog, Opo. lahat gamit ng paglalaba, sabon. Opo. Tapos sinahayaan ka makapasok. Pinagbuhatan ka ba ng kamay? Hindi po. Pero minumura ka, sinigawan ka lang. Opo. Ulitin ko, yung una kong tanong kanina, nasaksihan mo ba na si Manang LB ay minura? Hindi po. Hindi po. Hindi mo nakita kasi Opo. hindi kayo magkasabay magtrabaho? Opo. Anong oras ang trabaho mo? Ano po? Anong oras ka nagtatrabaho? Kasi minsan may pasok ka. Anong oras ka nagtatrabaho sa tindahan? Anong oras ka? Sa umaga po, kasama po sila sa tindahan. Tuwing napunta po sila ng tindahan. So, nakakasabay mo rin si Manang LB? Hindi po. Hindi mo nakakasabay magtrabaho. Ba't anong oras ba ang duty niya? Sa umaga po sila napunta eh. Pakiulit? Tuwing umaga po sila napunta. So, si Manang LB, hindi mo nasaksihan, nasaksihan sinaktan. Nakakasabay mo ba siyang kumain? Hindi po. At ilan ba kayo doon nagtatrabaho? Marami po. Marami. Wala ka na uulinigan, naririnig ng mga kwento na sa mga kasamahan mo sa trabaho. O, yung isa nating kasamahan dito, sinaktan kahapon. Hiyaw ng hiyaw. Wala kang ganon? Wala po. So, sa iyong pagtigil doon, hindi mo nasaksihan yon. Hindi po. Sa nanay mo, nabalitaan mo na lang pagkatapos yung tinaga siya. Opo. Ano masasabi mo sa katatayuan ni Manang LB nung una mo siya nakita at ngayon nakita mo siya? Ito, nasa ilang metro lang ang pagitan mula sa'yo. Nung una po siya maayos po yung kanyang mga katawan. Tsaka po yung buhok niya yung maikli. Yun lang po. So, nung nandun ka, wala rin naikwento sa'yo si Manang LB. Wala po. Kailan mo nabalitaan na ganito na itsura niya? Noong pong nakita ko po sa TV. Nung nakita mo sa TV, nagulat ka, ba't nagkaganyan? Opo. Naawa ka? Opo. Mr. Chair, Senator Estrada, recognized. Madam Ama Satumba, you're the representative of the Department of Labor. What are the possible violations of spouses Pablo and Franz Ruiz with regard to the non-payment of salaries dito sa mag-inang Melinda at Jerwel? Tsaka nung pumasok si Jerwel, minor de edad siya. And ang sabi niya, according to him, he was working from 8 o'clock in the morning hanggat pagsara yung tindahan. Hindi niya man lang masabi kung ano oras yung nagsasara yung tindahan. Probably more than 12 hours. What are the possible violations? Thank you for your honor, Mr. Chair. Pakilala muna kayo. Your name is... Ama Charisma Satumba po ng Department of Labor and Employment. So, under the Republic Act 9231 po yung law against child labor, no? Kailangan, pwede na po magtrabaho yung 15 years old below 18, provided na hindi po siya hazardous at hindi long hours of work. So, kailangan po ay 8 oras lamang ang pagtatrabaho sa loob ng isang araw at 40 days in a week. So kung siya po ay nagtrabaho ng more than 8 hours, that is already a violation at siya po ay child laborer na. So, Jerwel, nagtrabaho ka ba ng higit na 8 oras sa isang araw sa tindahan ng mag-asawa? Higit 8 oras? Opo. Mga tingin mo ilang oras? 10 po. 10 hours. Opo. So, mula alas 8 ng gabi, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Opo. Tama? Opo. Nagsasara yung tindahan alas 6 ng gabi. Opo. Okay.
paano yung hindi sila sinasweldoan? Anong pareho silang hindi sinasahuran? Definitely po, kailangan pong habulin po natin yun. Sinasabi po kanina ni Ma'am Melinda na ang sweldo niya ay 4,500 doon sa pagtitinda. Pero tignan po natin kasi po pagka nagtitinda, dapat ang prevailing minimum wage for enterprises ang masunod. Hindi po yung sweldo bilang kasambahay. What is the minimum wage at the time? Sa Region 4? 4 po. Region 4, yes. Sir, hindi lang sure, pero ngayon po, 329 po per day. Ngayon. Apo. So, the Kasambahay Law was enacted 10 years ago. Yes. Sakop na yun. Di ba? Yes po. And in the bill, magkano ba yung sa nilagay kong pinakamababang kailangan sahurin doon sa Region 4? Are you Sir, aware of it? Sir, parang nagre-range mga around 2,000, 2,500, pero nag-increase na siya, sir, to 4,500 this year. Around 2017, mga 2,500 po. Pero, yun nga, sir, iba dapat yung magiging, kasi pinagtrabaho siya sa tindahan at pinagtrabaho rin siya sa bahay. So, dapat may sweldo siya nung nagtatrabaho siya sa bahay at may iba pa ang sweldo niya nung pinagtrabaho siya sa tindahan. So there are a lot of violations that yes. Director Satumba, can you take the cudgels for a child laborer, child worker, even without a complaint being filed? Is your office allowed to do that? Motu proprio? Yes po, sir. Any person po ay pwede naman pong mag-file ng complaint. No? Actually, sir, yung Even without a complaint? even without a complaint. From what you've heard, you being part of these proceedings now, Yes, sir. We will assist po. you will assist or Ay, you we will file a complaint po through our provincial office who has who has jurisdiction. lodge the complaint with what office? Kasi sir, ano po, dapat po pwede kami makapag-coordinate sa Municipal Social Welfare Officer sa Mimaropa. Opo. They're listening right now. And then we can abbreviate this. So, would there be, aside from back wages, would there be penal sanctions? Would there be PhilHealth should likewise be there? So ano Yes po, dapat po yung kaukulang sweldo niya kasama yung mga benepisyo na kailangan matanggap ng isang worker ay makuha po niya. I think he worked for 6 months without pay. Although may benefits siya na makapag-aral. That should also be taken into consideration. Senator Estrada, siguro continue. I would like to terminate my questioning dito sa Meron natin gustong idagdag si Director? Sir, actually po hindi po kahit sabihin ng mga employer na pinag-aaral nila, hindi po yan governed ng Batas Kasambahay ni Senator Jinggoy. Talagang pinalakas po yung Batas Kasambahay na yung mga pinag-aaral sa isang household, kunya na isang relative, governed siya ng Foster Family Care Act. So, kung siya po ay pagtatrabahuhin bilang kasambahay, dapat po ay sweldohan siya talaga. So, irrelevant, immaterial yung Pinag-aaral, yes po, that is Pinag-aaral irrelevant. siya. Apo. Okay. The committee take what's the other law? Foster Care Act po. Republic Act number, Teka, sir, i-check ko lang po, sir. provided later. The committee takes note of the two relevant Republic Acts mentioned by Director Satumba. Manang Melinda, itutuloy ko lang. So, umalis kayo, bumalik kayo sa inyong tahanan, sa sariling bayan, sa Mamburao. Wala na ho kayong, naputol na yung komunikasyon nyo sa mag-asawang Ruiz? Hindi na kayo hinanap, walang pasabi na, pabalikin ito yung mag-ina kasi maayos naman yung trabaho nila. Meron ba hong ganong pahabol? Wala po. So, naputol na talaga. Naputol na po. Hanggang doon na lang po kami. Hindi naman kayo nakaisip hindi naman pumasok sa inyong isipan na pwede kayo mag-file ng kaso sa barangay kasi kapangyayari lang noong December 14, umalis kayo December 15, magpa-blatter sa barangay o sa kapulisan. Hindi pumasok ba sa isip niyo yun? Dahil siguro nag-usap na kayong mag-asawa.
Hindi ko po sinabi sa asawa ko dahil ang nasa isip ko po, kahit po ako magpa-blatter, wala po akong kakayanan dahil mahirap lang po ang buhay namin. So, ininda mo na lang yung sakit hanggang mawala na yung pasa siguro nung baliktad na gulok na tumama sa inyong braso. Pinasadjust nyo na lang. Wala, hindi kayo hinabol ng mag-asawa. May nabalitaan ba kayo? Hindi kayo nag-usisa, nagmarites kung ano na nangyari kay Manang LV na naiwan doon. Wala kayong, kasi maliit na bayan, malaki pa ho Mamburao, maliit lang ata yan. Wala kayong, hindi na kayo gumawa ng hakbang. Ano kaya nangyari doon sa mga kasamahan ko doon? Lalo na yung si Manang LV na lagi namumura. Wala ba kayo kahit chismis lang na inumpisahan? Wala naman po. Ang alam ko po ayos ang kanyang trabaho doon eh. Nyo ayos ang trabaho niya kasi yung sabi nyo nga nakita nyo na nung una nyo sila nakita nung Mayo 2017 ay siya ay medyo mataba, hindi pa bulag, makinis ang balat, kaya't nagulat ka na lang nung sa kanyang pagbabago nung makita mo sa TV. So nawala na sa iyong ulirat si Manang LV, nakalimutan mo na, naalala mo na lang nitong 2023 na mabalitaan mo sa telebisyon. Tama ba? Opo. Sino pa ba ang mga natatandaan mo nakasama sa bahay noong nagtrabaho ka sa mag-asawang Ruiz? Hindi ko po nakatandaan yung iba dahil kami noon po sa totoo lang, 3 kaming babae, 3 ring lalaki po. Yung isa po, hindi ko po nalaman ng pangalan. Hindi ko na rin po alam kung saan nakatira. Dito sa mga katabi nyo sa kanan, may namumukhaan kayo rito na nakasabay na magtrabaho doon? Ay, huli na po yan. Hindi ko na po alam yan eh. Hindi nyo nakasabay itong mga ito. Hindi na po. So 3 lalaki, 3 babae. Opo. Zed Estrada, meron kang... Hindi, wala na po akong tanong dito sa mag-ina. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang kawawa nga ang sinapid din ni Nanay Melinda at ang kanyang anak at si Nanay Elvie Vergara dahil kung makikita natin, higit sa sila ay binubugbog, hindi pa sila pinapasahuran. Dito natin makikita na may pagkaabuso nga itong pamilya Ruiz na ito na kailangan singilin ang kanilang pinaghirapan at ikulong na sila para naman mabigyan ng hustisya ang kanilang mga inabusong manggagawa na talagang pinaglilingkuran naman sila ngunit inaabuso nila ang kanilang mga tauhan. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.